Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Abay, hihilingin ko po sa inyo na pasa po ninyo itong episode na ito sapagkat masyadong maselan ang ating pong tatalakayin. At ito po ay tinatawagan ko yung mga kaibigan po natin na maaring sa aking pagiging veteranong journalist ay makakatulong sa usapin na ito. Kaya paging nawawala yung isa kong kaibigan, si General yung boksingero Torre. Kung ang Africa merong Captain Traore, Ibrahim Traore, dito meron tayong General Nicolas Torre. Beijing, please contact me. Alam ni General yung aking number. At ito rin ay maaari po natin isang guni rin kay Congresswoman Laila de Lima. Tumawag po kayo, please. Congresswoman Laila de Lima. Alam po ninyo, meron pa akong isang nalilimutan. Antonio Trillanes. Oh, si Sunny. Si Senator Sunny Trillanes. Yan tatlong yan, nakapagkatiwalaan ko po yan bilang isang journalist. Kasi, itong usapin na ito, nakakayaman sabihin, pinadaan po ito sa mga ibang veteranong kilala na matatapang na mga journalist. Sinantabi lang po nila ito sapagkat napakalaki ng kalaban. Meron sindikato ang ating pong kapulisan na namamayani hanggang ngayon. Itong sindikato na ito. At hindi lamang po ito maisog, matapang, kundi maswapang pa. Sapagkat malaking pera ang involved. Ito po ay nakakabiktima ng 5,000 byuda na mga pulis. Makinig kayo, mga pulis patola kayo. Yung inyong mga asawa na biktima dahil sa kayo ay nagdingkod sa bayan, binibiktima palalo ng mga pulis sa pensyon nila at wala po silang matakbuhan. Meron silang matakbuhan na mga pulis, kinakaltasan sila ng pera. Ginagawa pang kapit. Yung iba, pagka medyo maganda, pagka cute-cute na pareho ni Ana de la Torre, abay, kinikindatan pa. At medyo kinakalabit, buti na sa braso lang. At medyo pinagpitit niya po yan kasi nandito siya ngayon. Ngayon, sa pagkakataon nito, gusto kong pakalatin po ninyo ito para makarating kay Trillanes, de Lima at kay Sunny Trillanes. Risa. At may pagpatuloy po itong krusadang ito. Ayoko po yung hawak ako ng isang kaso na walang mangyayari. Dapat dito may matagpas ang ulo ng mga sindikato na yan. At ako po ang tatagpas dyan. Ngayon mga kaibigan, bago po ibigay ang mga masalimuot na issue tungkol po dito sa usapin na ito ng pension claimants na binibiktima ng kapulisan. Pulis, biniktima na, bibiktimahin pa ang byuda nila. Sobra na yan. Hindi po natin papayagan yan. Tayo po ay maninindigan. Aray, medyo masakit ng konti yun, napalakas yata. Kaya bago po mawasak ito pong ating working table dito sa opisina, tatawagin ko po yung isang pulis din, pulis na major. Abay, biktima rin. Paano yung biktima ito? Kamukha ni Bato de la Rosa ang gupit. Ano ba man, ipipresenta ko po sa inyo. Si Police Major, pwede ko bang pangalanan to? Baka ma-wanted to. Di ba rin, sama-sama na kami kasi ako matagal lang wanted eh. Wanted na ayaw naman nilang lapitan. Ayaw nilang subukan. Ayaw nilang makilaban ng tagpasan ng Chris o barilan. Ganun pa man, ito po ay lalaban ng sabunutan.
Tinatawagan po natin dito para magpaliwanag si Major Celso Montil, retired na po ito. Montil, at siya ay biktima rin nitong sindikato sa Philippine National Police Retirement and Benefits Service. Tama po ba yun? Bigyan po natin ang pagkakataon munang siyang magbigay ng ibang mga detalye. Halin po kayo nito. Pasensya na ho kayo sa gupit nito. Pareho po sila ng isang senador ng Barbero. Si Major Celso Montil. Paano po kayo naging biktima ng pension plan? Buhay naman kayo. Ganito ang nangyari, sir. Nung pag-retire ko 2015, naka-utang ako doon sa Jur Lending ng 200,000 tapos ang binigay 150 lang. Ngayon, unti-unti ang utang ko doon kasi may mga problema sa Mindanao. Umabot ang mga 750 yung utang ko hanggang dumating na yung pira ko ng 2 milyon. Pagdating ng checking 2 milyon, hindi ko nakita, dineposit sa finance doon sa bangko. Kinuha agad sa lending. Wala akong alam. 2018. Ngayon, 2018 August, nilunan ako gumawa ng loan yung manager na sinaglahi. Sa isang araw, 3 loan. May isa, 900,000. Teka, sandali lang. Ano ba yung sinaglahi? Yung sinaglahi, nakakunik sa finance. Ano yan? Kooperatiba? Oo, lending. Ng utangan? Oo, sa financial namin nakakunik. Sa finance sa Kamkrami. Gumagawa siya ng loan, nawala man ako dyan. Umutang ka? Hindi ako umutang. Pero may nagkaroon ka ng utang? Oo, nagkaroon ako ng utang. Ito, 966. Isang araw lang yan. August 1, 2018. Ito pa rin, no? August 1, 2018. Eh kung umutang ka nang hindi ka umuutang, nagbayad ka rin dapat na hindi mo binabayaran. Yes. Okay, nag-deduction sila sa akin, sir. Hindi maaaring hindi ka magbayad, dinilida. Oo, kaya nagsumbong na ako kasi wala akong utang. O tatlo, ito, 813. Magkano ngayon ang utang mo dyan sa Sinaglahi? Pakinggan po ninyo pangalan ha. Ang nakalagay doon, Sinaglahi Credit Cooperative. I-wanted po ninyo yan. Ang mayari dyan si Johnny Oy Rafael at saka yung manager si Mr. Lee Bernardo. Mga sindikato. Kasabot nila ang finance natin sa Kamkrami. Kasi yung finance sa Kamkrami, magdipin lang sa tinatabunan sila, sir. Tinutulungan sila nga deduct nga illegal. Okay. Maintindihan ko na po. At para maintindihan po ng mga nakikinig natin sa ating kawalan demokrasya, kayo po ay lumalabas na nabiktima ng malaking halagang pera. Yes, sir. Magkano po maabot yung pera na parang naging utang ninyo na hindi kayo umuutang? 1.8 million plus 1.4 million. Hindi ko inutang yan. Pero yun ang utang mo ngayon nakalista. Yes, sir. Nandito. Pero ngayon ko na nakuha ito nung sinumbong ko sa ombudsman. Nagpresenta sila ng pagko sa ombudsman ito. Pero ngayon ko na nakita. Dalawang halos 3 milyon yan, no? Ang tingin ko, hindi kayo masyadong milyonaryo. Pero bakit kayo hindi nagreklamo? Kanino kayo nagreklamo? Doon ako nagreklamo, sir, sa ombudsman kasi kasabot man ang finance director. At saka ombudsman, ang finance director. Kasabot man. Nagreklamo ka sa ombudsman? Ombudsman, Tapos parang kasabot din ang ombudsman? Hindi ko lang alam kasi 5 days ang binigay sa kanila. Hindi man nagtawag yung ombudsman sa akin sa 5 days nila kasi sabi nila 5 days daw mag-comment sila. Tapos naman kami. So ano po ang mga legal na hakbangin ang ginawa ninyo upang sa ganun ay magkaroon kayo ng hakbang patungo sa pagkuha ng katarungan? Na laman ko man kay Julie nga magpunta rito sa inyo, sir. Kaya sabi ko, sige, sama tayo. Sino ba si Julie? Julie Taytayan. Yan, sir, ang maraming alam sa Kamkrami kasi dati man niyang kuha sa lending, integrity lending. Sa Julie Taytayan, yung po yung kumontak dito sa program natin. Yes, sir, yes, sir. Siya ang maraming alam sa kalukuhan sa finance natin dyan sa Krami at saka sa labas. Ito yatang Julie Taytayan ito, wanted.
Hindi naman. Dismiss mo yung kaso niya. Ha? Na-dismiss na. Na-dismiss Oo, na. sa NBI. Kasi cyber libel. Kasi parang nalaman ko yan doon sa community ng mga reporter. Siya ay parang tumutulong sa mga biktima. Yan. Pagkatapos siya ay napag-initan, meron siya isang pulis na hininga ng tulong. Yung pulis na yan, dahil kay Julie, pinatay. Colonel Sir, Colonel Udin. Kilala ko siya. Colonel Udin. Nag-ausap ko ng Oo. rin. Hindi po dahil sa Muslim yan, kaya ako tutulungan, kundi dahil sa biktima siya, habang gusto niyang tumulong sa mga nabiktima ng sindikato na yan. Before si Colonel Udin namatay, nag-usap kami sa Kamkrami, nakasakay siya sa jeep, sa kotse nga pula. Sabi ko, sir, sabi niya, sige. Kasama sila, kaya nung after 1 week, binaril siya doon sa bahay nila. Okay, namatay na rin. Oo. May pareha kami kumplinan doon. Okay. Sige, Major, tatawagin po natin si Jolly. Sige, sir, salamat. Okay. Teka, baka malimutan mo mga kape mga. Ito muna. Ito muna, isa pang biktima. Bago po natin tawagin si Jolly Taytayan, masyado makulay ang buhay ng Jolly Taytayan. Tutulong siya sa mga byuda, siya ay na-wanted at ipapapatay din. Kumuha siya ng isang kakamping pulis, alit na si Jolly ang patay, yung kakamping pulis ang pinatay. Si Colonel Udin. Ngayon, tatawagin po natin ang isang biktima. Ang biktima po ito ay asawa, byuda ng patay na pulis. Kaya nga byuda, patay yung asawa. Okay. Masyado kayong maraming tanong. Ano na kayo, Ginang Ana de la Torre. De la Torre po. Opo. Yung asawa niyo, hindi ka mag-anak ni General Torre. Hindi naman po. Sige po, paano po kayo na-biktima? Bago po ang lahat, ako po ay lumapit dito, sir, sa inyo, kawal ng demokrasya ni Kawaldi Carbonel po. Sir, magandang umaga. Ngayon po, nananawagan din po sana ako kay Congresswoman Laila de Lima, General Nicolas Torre, Senador Antonio Trillanes po. Tulungan niyo po kami, kayo lang po ang makaka-resolve nitong kaso namin. Ito po, ang nangyari, sir, nung panahon, nung pandemic noon, yung mister ko po, na retired police, humiram po siya ng pera sa MGR. MGR na ngayon, kasi dati, George sila eh. Ngayon, MGR na. Ano yung ibig sabihin ng MCR? Hindi ko po alam kung ano ang meaning po ng MGR, sir. Basta po ay MGR ang nakalagay sa papel. Ngayon po, nung pinahiram yung mister ko, bawat po hiram, papapermahin po kayo, perma. Tapos, siyempre, dadalhin po kayo doon sa Sinaglahi, papipermahan din kayo ng mga blank papel. Yung Sinaglahi Credit Cooperative. Opo. Ngayon po, noong panahon na ang mister ko pa naglolo noon, okay, binibigyan nila. Tapos, nung mga June 1 eh, June 12 namatay yung mister ko, June 1, hindi ko alam yan na nailon na pala nila ng 2.2 million. Ngayon, Ng Sinaglahi. opo, nag-proceed na sila, nag-deduct na sila nung June 16, kasi pension yan na noon, June 16. Deduct sila ng June 16, July, August, September. September, na-cut na kasi, nag-proceed na nga kasi, nagpapile na ako ng transfer ng loan, ng pension. December nung ma-transfer sa akin yung pension, sir. Ngayon, nag-first pension ako is April 2021. Nag-pension ako ng April, May, June. Pagka July po, wala na akong pension. Bakit? Hindi ko na po alam eh. Kaya po nag-proceed ako ng finance. Sabi ko sa finance, ma'am, may clarification lang po ako kung saan napunta yung pension ko. Magtatanong po ako sa inyo. Sabi nila, ito ang pension mo napunta sa Sinaglahi, silang nagpapadidak sa iyo. Sabi ko, bakit kaya napunta wala naman po akong loan. Ang mister ko nung panahon na yun, siya ang naglo-loan. Pero ako, receiver ng mister ko kasi putol ang paa Putol. Di siya makakalakad.
Putol po ang paa. So ako lang ang receiver. Ngayon, pagpunta ko doon, sabi, Ma'am, sir, pwede po ba makahingi ng kopya ng mga ipinasa ng sinaglahi sa inyo? Hindi daw po pwede. Kasi confidential daw po yun. Kumbaga, sa kanila, para sa kanila lang. Eh di, sabi ko, bakit po magiging confidential, sir? Kasi po, ako na mismo naman ito, hindi naman ibang tao. Ako na mismo ang humihingi sa inyo ng Clarification. oo, tsaka ng mga papel kung anong pinasa nila. Baka pwede makahingi. Eh, ayaw nila. Confidential nga po. In-advise ulit nila ako. Sabi nila, Ma'am, kung talagang wala po kayong loan, punta kayo sa sinaglahi. O so, sige po, wala naman po problema. Ngayon, nagpunta ako sinaglahi. Hello po, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Ngayon, sabi ko, Sir, galing po ako ng finance. Kasi po, nagkla-clarify ako dun sa loan na sinasabi niyo sa akin na kinuha ko. Eh, gusto ko makuha yung papel ko, yung mga voucher, yung authority to deduct, Dokumento. o dokumento. Ang sagot po nila sa akin, sabi nila, ay ma'am, yung papel po niyo restricted. Sabi ko, bakit magiging restricted? Eh, hindi ba naging restricted ko yung sa finance? Nagpadilak kayo na hindi rin nagpapaalam din. Sabi ko, eh, bigyan niyo ako ng copy. Pangalan ko ang nandyan eh. Sabi ko, dapat may kopya kayo para sa akin. Eh, bakit wala akong kopya niyan? Kayo lang ang mayroon. Eh, ngayon, pinabalik-balik po ako nila. Tapos, yun, nawalan din ako ng pag-asa kasi sige lang balik-balik. Eh, pag-iilanin ko ang pension ko. Kasi ang pension ko na 29,000, 1,000 lang tinira nila. Kinuha nila yung iba. Lahat nasa kanila na yun. Nakiusap pa ako, dumating pa yung time. Dumating yung time, sinabi ko, Sir, hindi po ako umaayaw magbayad ng utang kasi alam ko naman na kumuha yung mister ko doon sa Jor, hindi sa inyo sinaglahi, sa Jor. Kaya gusto ko rin magbayad, hindi ko inaayawan magbayad, pero gusto ko yung maayos na usapan natin. So ganito na lang, Ma'am, Sir, pwede po ba hati na lang muna tayo kasi yung mga anak ko, mga minor de edad pa po eh. Sana ko kukuha ng pagkain nila. Eh, kawa naman ang mga anak ko. Kaya nga po prinasis ko ito para mapadali po, para makakuha po sana ako ng pera. At walang-wala kami. Sagot nila sa akin, hindi, yun na talaga. Sabi ko, paano ba yun? Hindi ba pwede? Kayo ang nagpadidak, kayo ang may authority na baguhin yung deduction. Kayo lang ang makakapagpadidak niyan. Kayo din ang may karapatan magsabi na, oy, finance, pwede po ba yung utang ni Dilaturi dyan na pinapaano? Bawasan natin, kalahatiin natin kasi kawawa din naman pala ang pamilya nito. Pero wala po matigas po ang puso nila Hindi po sila naawa sa So, pamilya 29,000, 1,000 lang sa inyo? Yes po, dalawang 28 beses sa po. kanila. Opo, dalawang beses po kami Okay, nalo. ganito po, para hindi masyado maubos ang oras ninyo at saka yung oras natin sa kuryente. Sige, Kayo lumilitaw na biktima. ayos po. Okay, ano po ang mga banging ginawa ninyo para umusal sa pagkuha ninyo ng katarungan? Ay. Sino man nalapitan ninyo? Ito po, dati po, lumapit din po kami sa ombudsman. Ano ang ginawa ng ombudsman? Tinanong-tanong lang si Sir Montel, hindi po ako nakapasok doon sa loob kasi late na po nung ako'y dumating. Kumbaga, nagtanong lang sila kung anong nangyari nung pumasok na ako. So wala nangyari sa ombudsman. Wala Bakit naman. hindi kayo pumunta sa Internal Affairs, IAS ng PNP? Wala po kasi sa tuwing naman lalakad po kami, so sasabihin nila ganito, pero wala naman din po nangyayari po. Bakit hindi ninyo sinubukan nung nakaupo si General Torre? Nakita po naman ninyo marangal yung tao. Ayun nga po kasi sa totoo lang sir, wala na po nagagawa po yung 1,000 na tinitira nila sa akin, siyempre yung pamasahe ng pagkain. Saan ko man dadalhin yun? 1,000. Okay, kilala nyo ba yung Jolly Taytayan? Opo, namit ko siya doon sa NBI nung hihingi sana ako ng tulong sa NBI. Akala mo NBI siya? Hindi po, kumbaga Eh, nagtatanong lang po ako doon. Doon ko siya nakita na nagtatanong kasi ako, tapos sabi niya, ay, biktima ka rin pala. Sabi ko, opo, bakit po? Ay, doon ko siya nakilala. Kaya sabi ko,
ay sige po, makikipag-cooperate po ako kung ano po ang mayroon para para maging maayos. Ako naman po ay hindi naman po masamang tao. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Akala nyo NBI, yung pala preso siya ng NBI. Oo po. Oh. Doon siya nagbukang NBI kunyari. No? Opo, nisip ko nga sabi ko, empleyado ba doon? Yung pala hindi. Tagabigay kasi ng kape ng NBI. Pagkain. Tagapagkain. Yun po. Kaya, pero dito sir, may mag-witness din naman sa akin na empleyado ni MJR na talaga po, hindi ako nag-loan sa kanila. Sige, kung sakali po tutulungan kayo ng opisina ko ng Kawal ng Demokrasya, kayo po ay handang humarap Opo. at hindi kayo masyado magtatago. Hindi po. Siyempre nagsasabi naman po ako ng totoo eh. Nagsasabi po ako ng totoo, hindi po ako. Hindi, kasi alam ko malaking takot ninyo sa mga sindikato. At Oh. meron akong nabalita na ultimong active police colonel ay pinatay. Opo. Yun nga po daw ang balita. Pwede po ulit yung panawagan sa katlo. Ito po, mahal na Congresswoman Laila de Lima, General Nicolas Torres, sir, Senador Antonio Trillanes, pakitulungan niyo po kami. Kawa na po yung pamilya ko. 1,000 lang pong tinitira. Paano naman po kami mabubuhay nito? Sana po matulungan niyo po kami. Okay. Sige po, tutulong po kami. Salamat po. Dapat 30% na Ito po si hindi masyadong NBI. Hindi ka pala. Yung sinasabi yun, ay 500 na lang. 500 lang yun. Mga kaibigan, ito po yung binabanggit ni Mrs. na akala niya NBI agent. At ang tingin niya makakatulong. Ngunit ito pala ay hindi NBI agent. Siya po ay detainee. Bakit ka naging detainee? Anong kasalanan mo? Yung nalaman ko yung sindikato ng Kamkrami, humingi po ako ng tulong sa buong krami sa loob. Sa iya, RIA, CIDG. Tapos, yun sa PRBS, kausap ko si General Tuliano po, Director at saka si Sir Biga. Nag-meeting kami. Sa tulong po ni General Escobar. Kaya nakapasok po ako sa PRBS, yung 2019. Ngayon, nakapasok ko, binanggit ko yung sindikato sa PRBS kasi may 5,000 na yung biktima ni Johnny Duron. Tapos yung kay George Sinaglahe, MGR, may 5,000 din yung biktima. Diba? 10,000, mga biyuda, retiree, yung biktima dyan sa karami ng sindikato. Buong karamihan ng sindikato. Pero yung mga polis na hindi kasali, wala. Yung mga, mga sindikato dyan. Yung nag-usap kami ni General Torres at Sir Bigan, paupo sila pumasok kusina. Hindi pa ako nakaupo, sabi ni Tuliano, General Tuliano, Director ng PRB. Kuya, hindi pa ako nagsasalita. Totoo yung sinasabi mo na sindikato. At hindi ka namin kayang tulungan dahil 1 star lang ako, colonelship, Sir Biga. Baka may dala dyan na sindikato, 2 star, 3 star, o may order galing sa taas. Kaya sinagot ko si Tuliano, ganun ba sa club sir, pati si PNP, sumasama na si sindikato dito sa Krami? Anong year yan? 2019 po. Sino ang hepe ng pulis ng pag-iyon natatandaan? Si Albayaldi. Oscar Albayaldi. General Albayaldi. Yung natapos na yung usap namin, sabi ko, sir, hindi pa ako nakaupo, hindi pa ako pinaupo nila. Sabi ko, sir, aalis na ako kasi wala akong patutunguhan yung usapan natin. Sabi niya, wag muna, umupo ka muna dyan. Yung nakaupo na ako, sabi nila, Jolie, ganito gawin natin. Humanap ka ng 20 na byuda na hindi pa nabiktima ni Doron para i-entrap si Doron. Yun nangyari, na humanap ako. Tapos, kasama ko sa entrapment si Highway Patrol Major Gadjula. Doon ako dinala kasi ayaw ko kung bakit doon. Yung nakausap ko na si Saan tabi mo sa Highway Patrol? Oh, doon sa loob ng Krami. Yung nakausap ko na siya, nagsurbilan na kami. Kay Jor Linding at saka kay yung Linding ni Johnny Duron. Yung natapos, sabi niya mag-antay ako yan. Nagmi-meeting sila 5 araw.
Pagdating ng 5 araw, doon ako parati sa Highway Patrol ng antay. Lumapit sa akin, papasok na siya, Major Gadiola, tinawag niya ako, sabi niya, Kuya, halika. Ko, bakit po, sir? Sa opisina niya yun, sa Highway Patrol, Krami. Sabi niya, Kuya, baka hindi mo alam. Ko, bakit, sir? Na isa sa membro sa sindikato, nakausap ko na at nakaharap mo na. Nagulat ako, sabi ko, sir, paano yan? Siya, umalis ka na dito, Kuya, dahil nandito na sila. Ang ibig sabihin, nandito na yung papatay sa akin ng mga pulis sa loob ng Krami. Sabi niya, sige sir, uwi na ako. Sabi, huwag ka muna uwi. Ihatid kita sa labas, baka makita ka dyan, madali ka. Kaya inatid niya ako sa Cubao. Sabi niya, Kuya, pilitin mo makarating kahit saan ang sumbungan. Binigyan niya ako ng 500, pamasahe. Hanggang tinawagan ko, hinabol ako ni Doron para patayin dyan sa Krami. Hanggang tinawagan ko si Colonel Odin, retired Colonel Odin sa Laguna, Canlobang. Sabi ko, sir, tulungan mo ako kasi loaner ko sila yung pulis. Layasan ako ng lending dyan sa Krami, sa Integrity. Yun, sir, tulungan mo ko, sir, hinawal ko patayin yung pulis. Sabi niya, pumunta ka dito sa bahay ko. Di yung pumunta ko sa bahay niya, 5 days doon, sabi niya, Julie, punta tayo kay Ilisar kasi si Ilisar, siya pa yung head, ang director sa Kautan. CRPO. Yung pumasok kami doon, wala si sir, sabi niya, punta kayo ng IAS. Yung pumunta kami ng IAS, in-interview kami ng 3 polis, mga opisyal, kalimutan ko na yung mga pangalan. Habang nag-uusap, sabi ni Major, Colonel Udena, ginano niya pa ako, sabi niya, alis na tayo para nag-iba yung init ng hangin. Kaya umuwi si Colonel din sa bahay niya sa Laguna. Ako, hindi na niya pinatuloy doon, baka masundan daw. Umuwi ako ng Davao. Yung pag-uwi ko doon, kinabukasan, nag-uusap kami. Sabi niya, Jolie, kumusta? Sabi ko, okay lang, mag-ingat ka. Sabi ko, mag-ingat ka dyan. Kasi yung address mo makita sa Alpares. Kinabukasan, binaril siya, 5:00 ng madaling araw. Dito tama niya 3. Taulo. Tumawag yung asawa niya mga 5:30, awal size mahigit. Sabi niya, Julie, patay na si Colonel din mo. Kaya wala sa isip ko nga sila nagpatay. Pagdating ng mga 11, alas 8:30, tumawag si Johnny Doron sa akin. Sabi niya, yung kasama mong dalawang pulis na mga retired, si Major Montel, sama ko. Yung isa daw, si Colonel Odin, nagbigay na siya ng abuloy. Eh paano niya nalaman na hindi man niya alam kung nandun ako nagtago? So yung IAS yung nagsumbong doon sa Krami. Tapos sabi ko na, ma'am, ako lang kailangan niyo hinabol para patayin. Bakit sinama niya si Colonel Odin? Doon na, sabi niya, lahat ng tutulong sa iyo may kalalagyan. Hindi mo alam yung binangga mo sa loob ng Krami na sindikato ng mga opisyal. Tapos pumunta pa ako sa opisina ni Tolpo. Sabi sa isa staff ni Tolpo, Kuya, totoo yung sinasabi mo ng sindikato, hindi ka namin kayang tulungan. Binangga mo yung sindikato sa buong Krami. Padir yung binangga mo, nag-iisa ka lang. Sino may sabi? Yung staff ni Tolpo. May kompleto ako papilis dito. Rafi Tulfo? Oo. Doon sa... Walang nagawa si Tulpo. Hindi ko nag-ausap si Tulpo, yung staff lang niya. Parang nakita ko yung staff ni Tulpo, parang may something din sa mga linding. Kasi sabi niya, Kuya, lahat ng binanggit mo na opisyal, may number ako niyan. Sabi niya, i-refer kita sa 888. Yung pumunta ako sa 888, Kapalacanyan, doon ako, yung nagkumuha ako ng pilapan, dito dala ko nga lahat. Naisip ko na may number sa opisyal, hinabol ako para patayin ng Kamprami. Sabi ko, hindi ko na tinuloy yung 888. Umuwi na ako ng Davao rin. Tapos lahat ng sumbungan, dati mayor pa si Ma'am Sara Duterte, nagsumbong ako sa kanya. Napolcom, Ombudsman, NBI, hanggang nakarating ako sa NBI, nagkakaso ako ng cyber level. Nag-video ako, binanggit ko yung sindikato ng Krami. Si Doron yung ginamit nila para mapailan ako ng kaso. Tapos bawat hearing, hindi ako makapunta kasi tinitext niya ako. Pumunta ka pa, panitan daw ko ng buhay. Kaya yung nangyari, nagkawanan ako. 1 year, tago ko ng tago. Yung parang
gusto nila akong patayin talaga, pusan na. May tao nagtulong sa akin, anak niya ng general, hindi ko muna banggitin, na sabi niya, ibigay ko yung number ni Sir Eric Distor, OIC Director ng NBI. Yun, nag-usap kami. Kung sabi ko, sir, susuko ako sa iyo kasi may waran ako. Siya, sige. Kaya sumuko ako ng August 9 sa NBI, Davao. Pero pinuntahan ako nila sa bahay, doon ako kinuha. Yung naditil ako na mga 15 days sa Davao, sabi nila, ibiyahe ka ng Manila ko yan, kasi yung kaso mo doon. Yung nandun ako sa airport, sinundo kami doon sa PAL. Kinabitan ako ng light, yung light base. Tapos ginala ko, may maraming Yung in-interview na dahan-dahan, yung nalaman nila, hindi sila maniwala pa yung NBI. Kasi bakit daw may sindikato ng buong krami? Kaya yung ginawa nila, tumakas ako ulit. Naunang takas yun. Kasi nakikita ko na yung NBI parang bayad din. Kasi tinignan nila yung waran ko, hindi makita, tinago ng kamprami. Sabi nila na mga NBI, ayaw namin yung sinungaling. Kaya sabi ko siya, wag mo akong turuin. Hindi ako tinuturo ng magulang ko. Paano tumakas? Paano ka nakatakas? Yun na. Kaya sabi ko, may isang buwan ako dun sa sabi ko, parang walang mangyari sa NBI kasi bayad daw. Parang bayad din kasi may mga contact ng sindikato. Kaya tumakas ako. Yung waran ko, nakita na nila sa krami. Doon sila naniwala na totoo yung sinasabi ko. Sir, ayun sir, sabi mo sinungaling ako. Sabi ni Director Bacane ng NCR, Julie, totoo pala lahat sinasabi mo. Yung tumakas ako, kinabukasan, tumawag si Sir Eric ang Distor na, Julie, may warrant ka pa, pwede ka patayin nila. Tapos masisira kami sa iyo kasi huli ka namin, huli daw ko nila. Tapos nakatakas ako. Na yung ginawa ko, sumuko kinabukasan. Bumalik ko sa NBI, sabi niya, dali niyo si Julie sa Bitik. Nandyan si Cabiro, ako, si Sir Eric Distor, si Sir Bacane, Director Bacane, at saka yung Director ng DOJ, si Sir Gibara. Kausap ko, yung nag-meeting kami, sabi ni Sir Gibara at saka ni Director Eric, Julie, ilay detector test. In-schedule ako nila. Parang kinabukasan, kasi nakadetail ako sa NCR. Yung main na nirental building sa Quezon City, sa Bitik. Yung live detector test na ako, lahat, tinanong nila, pati yung patayan. Sabi ng Sir, 2 oras ako nag-aupo, walang galawan. Hirap pa rin yung live detector test. 1 oras sinungaling, 1 oras magtotoo. Sabi ko, pero yung sagot mo dito lang. Sabi ko, sir, kumusta? Sabi niya, totoo lahat sinasabi mo. Doon na, umuwi na kami sa NCR. Sabi ni Bacane, Julie, ipa-interview na ako ng media. Ilabas na daw ako. Yung interview ko niya, Jan Consulta, GMA, tapos CNN, si Tito Beltran, yun sila nag-interview sa akin, tapos si Ma'am Karen, TV5. Yung natapos yung investigasyon, lahat na natapos. Sabi, December yun, 2021, sabi ni Sir Bacane, tinawag niya ako niya, Julie, manda ka na, ilabas ka na namin. Sige po, sir. Pagdating ng ilang araw, sir, kumusta yun? Diba, sabi mo, ilabas ako sa... Sabi niya, may isang tao na hinihintay. Sabi ko, sir, paano yung kung ganun desisyon? Nakangiti lang po siya, Pero alam ko na po na naka-schedule na po ko patayin doon sa loob. Kasi lahat ng NBI, di na po ko pinababa sa hagdan dito doon sa loob, sa second floor. Pero yung NBI, pagdating ko doon, lahat ng utos nila, magluto, lutuan sila, pakain. Yung NBI na 20 plus, ako nagpakain yan araw-araw. So, lahat, timpla, yung misa, nakahanda na lahat yun. Tapos bakit ako nagtaka na NBI, bakit sila nabayaran? Kasi yung tumakas ako pangalawa, February 2022, nagdesisyon ako kasi sabi ng NBI ko yan. Lumapit siya sa kain, taga-Bitik siya. Kilala siya si, hindi ko na magitin.
Sabi na ko yan. Ito, binigyan ko niya siyang 1,000 kasi tatlo kami nag-inom. Si Bernice yun, sabi niya ko yan. Ito. Sinundan niya ko sa loob ng kusina. Ko, sir, may binigyan naman ako ng pamasko dito, sir. Sabi, ko, sir, may allowance sama ako dito, sir. Witness protection allowance, 10,000 binibigay ng NBI. Kasi hindi. Binigay ko yan. Bakit, sir? Pamasahin mo yan. Ano pamasahin, sir? Sabi niya, umalis ka na dito habang may oras ka pa. Baka madali ka nila. Kasi may witness na doon na nauna pa sa akin sa NBI, pinatay, binaril sa gate, yung isa kinarga ng van. Saka may witness pa doon na 10 years na yung patayan mayor doon sa Bandang Ilocos, wala siyang hearing kahit isa. Tapos yung tumakas ako, nag-aritin ko sa Davao, tumawag attorney. Yung tumawag attorney, nagkasunod. Tumawag si Attorney Beltran, assistant director dati. Sabi na, Julie, ba't umalis ka? Sabi ko, sir, nag-congress ko, kaya nanalo ko sa kaso. Sabi ko, sir, naka-schedule, alam ko naman siya, naka-schedule ko patayin dyan. Hindi, paano yung 2 million mo? Kasi, kinupiran ako ng 2 million kasi si Attorney Beltran yung nakiayos kay Doron, sa sindikato. Kinupiran ako ng 2 million, hindi ko tinanggap. Pero nakatakas na ako, napunta Davao, sabi niya, Julie, kunin mo yung 2 million mo. Sabi ko, sir, ipadala mo sa bangko, ayaw. Sabi ko, paano kunin ko yan? Sabi, bigyan ako ng pamasaya allowance para punta dito, Manila. Sabi ko, sige, sir. Pero yung pira, dalhin mo sa airport. Airport tayo. Ayaw daw kasi may kukunan na tao. Sabi ko, sir, ang pira, dala mo. Tapos ngayon, sabi mo may kunan tao. Sabi niya, tiwala ka lang sa akin, Julie. Sabi ko, sir, NBI ako, attorney, director ako, assistant. Sabi ko, sir, wala nga akong tiwala, sarili ko sa iyo pa. Kasi ayaw niya, sabi ko, magdala akong 2 kasama, sir, ayaw. Kami lang daw 2. Tapos na pagtanggap ko sa 2 million, magtago na daw ako. Tapos yun na, natapos. Tapos tumawag nag-usap kami ni Cabiro, NBI, yun ang nag-imbestiga sa akin. Sabi niya, 2024, Julie, magtago ka. Pilitin mo makapunta sa Senado o sa Congress, yun lang ang makatulong sa'yo. O yun sabi niya. Ngayon, manawagan din ako na yung mga biktima sa Camp Crame, ang dami, sobra. May mga pinatay na alam ko lahat kung paano, saan kukunin yung mga ebidensya. Nandito yung iba hawak ko. Tapos yung tawag nitong, ang NBI, alam ko rin yung sindikato nila. Pag Pogo, 5 million, hingi nila, bitawan. Lahat ng operasyon nila nakikita ko. Lahat ng bigayan ng pira, magbilang ng pira. Tapos yung mga babae na huli nila, pagdating ng pagbayad ng insip na 1 million, bibitawan. Pag after 3 days, pinapabalik yung 10. Pinapasayaw nila at hubot-hubad. Pati ako, pinanood nila. Si Atty. Santos, yung parating agent, Atty. Santos. Siya po yung parating Santos sa loob ng NBI? Oo, NBI po. Sa loob ng NBI? Oo, sa loob ng NBI yung mga assistant director. biktima pinapahubad? Oo, sa opisina ng assistant director. Oo, tapos pati ikaw nanonood? Pinapanood nila ko, pero madali lang lalabas ako kasi parang hindi ko kayanin. Tapos yung pag may partihan na sa pira, sabi ng NBI, pag hindi niyo bigyan si Jolie, baka isumbong tayo. Kaya bawat huli, pag Pogo, bigyan ako 3,000. Pag ordinary lang, 500, 1,500, 1,000. Tapos sabi, pinipilit na ako na sumama sa operasyon. Para may din, voluntary yung BI. 20. Pinipilit na ako sumasama sa operasyon kasi po 20,000 na yung hatian, kasama na daw ako doon, hindi daw mababa. Sabi ko, ayaw ko siya kasi may banta yung buhay ko, tapos sasama ako sa inyo. Mahirap yun. May mga witness doon na sinasama nila sa operasyon. Tapos pag nag-operasyon yung FBI, may tao na utosan na kukuha ng mga piki, may kukuha din sa budiga ng mga original. Pati-partihan nila yun. Pag Pogo ang huli, lahat nakuha yung computer. Pag naariglo na, yung computer iuwi nila sa bahay. Lahat ng ginagawa ng NBI, kahit live TikTok ko, lahat. Yan, nandito ako kay Sir Carboniel para magpatulong. Kaya, Ma'am Dilima, Congressman, may letter na po ako sa inyo dyan, binigay ko. Mag-1 linggo na mahigit. Baka magtulungan mo kami. Ipapalo ako. Tawagan mo lang si Sir Carboniel para sa follow-up, ma'am. Para habang buhay pa ako, ma'am, kasi ngayon, hinahanap ako nila patayin. Kaya sinabi ni Sir Bumbar, NBI ko, Sir Bumbar,
Sabi mo na, pag nagkita tayo, ipakilala mo ko sa Satanas, nandito na po ko sa Manila. Dalhin mo si Satanas sa harap ko. Ito lang sasabihin ko sa PNP Sindikato at NBI Sindikato, nakahanda po akong makulong, nakahanda po akong mamatay, nakahanda po akong pumatay kung kinakailangan para sa bayan, pagbabago sa Pilipinas, korupsyon. Yan ang dapat tugunan ng mga opisyal natin. Maraming salamat po. Okay. Torre, tsaka Trillanes. Tawagin mo. General Torre, Trillanes. Pati si General Torre po, sir. Kung pwede, tulungan mo kami. Si Sir Trillanes po. Yan po. Ang panawagan ko, aksyon kaagad kasi baka bukas o sunod na adlaw, masundan ko, mapatay ako. Maraming salamat po. Ako po si Julie Taytayan alias Junel Jabudoy. Okay, maraming salamat. Kaibigan, mukhang mabigat masyado to. Buong NBI, buong pulis, kapulisan ang ating makakabangga nito. Kaya kailangan po natin dito yung matitibay na leader. Kaya andyan si Sunny Trillanes, General Torre, Congresswoman Laila de Lima. Risa. Montiveros. O sabi na ating pong direktor, isama raw si Risa Ontiveros. Marami na assignment yun eh. Pinagtutulong-tulungan siya dyan sa Senado nila Cayetano, Marcoleta at Bato de la Rosa. Pero mamonitor pa rin natin at hingi pa rin tayo ng tulong. Timbre natin kay Senator Risa Ontiveros. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy. Tulad po aking sinabi, pag ipakalat po ninyo, ito pong ating video interview na ito, dialogue sa biktima ng government. Hindi lamang PNP, pati NBI, pati Ombudsman. Pwede ito pong mga nagsasama-samang inaakala ng tao na siyang tutulong. Sila pa sumasagpang. Ay. Kaya po tayo ay nakikiusap sa inyo, pakalat po ninyo ito para hindi nila sabihin, ay hindi ko narinig si Carbonell. Ngayon, pagka nakita po ninyo, at ito'y pinakalat ninyo, abay, magiging malakas po tayo lalo ngayon sapagkat ang sentral ng ating pong kalaban ngayon ay napakalaki. At siya po ay binabakapan ng China. Meron pong timetable ang China na guluhin. Ginugulo Kongreso, ginugulo ang Senado, ginugulo ang kapulisan, at baka pati ito si Jolie Taytayan ginagamit na rin para guluhin ang NBI at kapulisan. Pero sa akin pong pag-aaral, yung kanila pong hinaing ay legal, legitimate, at dapat tulungan. Kaya tayo po ay nagsasabing tutulong po tayo sa abot na makakaya ng kawal ng demokrasya. Tayo po ay lalaban, tayo po ay magpapatuloy ng pag-ukil-kil hinggil po sa kaso na ito. Hindi po pwedeng tayo ay masabihan na nakapagsumbong sila sa mga media man na kanila naman binanggit. Hindi po ako magbibigay ng aking komento sapagkat kapwa ko media yan. Makakilala ko po lahat yan. Kaibigan ko yung iba dyan. Tulfo, Karen Davila, Cito Beltran, John Consulta. Lahat po kilala ko yan. At ako'y nananalig na one of these days, baka kumibo po yan. At ipaglaban ito, pinaglalaban po natin. Lalo tigit pag pinangunahan na ito ng mga leaders na ating pong nabanggit. Kailangan po magtulong-tulong tayo ngayon. So, General Torre, Sunny Trillanes, Congresswoman Laila de Lima, at lahat po ng kawal ng demokrasya, lahat ng subscriber, at lahat po ng mga viewers po natin, tayo po ay magtulong-tulong. Okay. Ako po si Kawal de Carbonell,
nagsasabing iniibig ko Pilipinas. China, layas! Until, sir, naghingi kami ng tulong dito sa kawal ng demokrasya at chaired by Sir Carbonell, pinamunuan ni Sir Carbonell, para matulungan kami sa problema namin kasi niluluko kami dyan sa krami kasabot yung limitin dyan sa labas. Maski wala kaming utang, inutangan kami, tapos ngayon palagi sila magdidat nga wala mo kaming nakuha ang pira. Ngayon, magpatulong kami kung matulungan kami, maganda kung matulungan kami. Kaya dito lang kami mag-report kay Sir Carbonell para marami kaming biktima, sir, hindi lang kaming tatlo. Mayroon pang isa, marami kami doon sa Mindanao, mayroon pa. Mahirap lang sila magpunta rito kasi walang pamasahe. Kami nakahiram na kami pamasahe na talagang mahirap kung malayo ang Calakwan kasi dito sa Manila, kami Mindanao, nahirapin kung punta rito kaya magpatulong kami dito sa iyo, sir. Parang makuni kami doon sa mga yung mga competent person para matulungan kami, sir. Kung madala ito sa Quadcom o sa Kwan, sir, mabulgar itong problema dyan. Senate. Talagang mahulingkat itong problema dyan sa krami. Mga kalukuhan dyan sa loob. Ayun lang ang kwan ko, sir. Po naman nananawagan po sa lahat na dahil dito kay Sir Carbonell, lumapit kami sa inyo, sir, para matulungan. Ganon din po kay Congresswoman Laila de Lima, please po, tulungan niyo po kami. Sir Tory at saka si Sir Trillanes, please, pakitulungan niyo po kami, sir. Kaawa na po pamilya ko. Kaawa po kayo. Nanawagan po ako sa mahal natin na Congressman Laila de Lima po na matulungan yung mga biktima, mahigit 10,000 sa corruption sa Kamkrame, corruption sa NBI, at saka kay dating Senador Trillanes, at saka kay Ma'am Ontiveros. Ma'am, nanawagan ako sa inyo lahat na matulungan Quadcom. Nandito pa ako sa Manila ngayon, pinaghahanap pa tayo. Naghanap po ako ng witness protection. Nandito po ako sa opisina ni Colonel Sir Carbonell. Nagpatulong kasi nakita ko na siya yung matapang makiglaban sa korupsyon para sa pagbago sa Pilipinas.